Nakawala. Nakawala. Yes. Woo! Vibration door. Pison guys. Pison. Yes. Pison guys. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap, ang monster mabaw na Rancor sea bass. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin mag-hunting. Welcome guys sa ating bagong fishing adventure ngayong gabi. Dito muna tayo magsisimula sa ating bottom chinning. Target natin yung malalapit lang na kuroday. Kaya hindi muna tayo lalapit sa tubig. Hindi muna tayo tatapak. Hindi tayo magbabasa. So nandito ako ngayon sa Yagot Sea Bass Mark sa right side. Kagabi dito ako nakakuha sa center. Tahimik ang tubig. Tahimik ang mga isda. Dito muna tayo sa taas. 10 grams. Pink color. 9. Nakalimutan ko kung ano ito. Change tayo ng standing position guys. Dito tayo sa lugar ni Lolo. Lahat dito tayo sa taas. Ayan, dito tayo sa pre-rig. Ang ginagawa ko is nag-iikot pa rin ako na 180 na fan casting. Bakit? Kasi pag iba yung standing position mo, iba yung dadaanan ng lure mo. Yung pareho yung landing position, pero yung pag-retrieve noon, iba yung kanyang ruta na dinadaanan. Kaya nagbabago tayo ng standing position. Yan yung tip natin. Kung wala kang malilipatan na ibang spot, ang isang option doon ay mag-change ka ng standing position kahit ng mga 5 meters away. So, kasi yung ruta ng lure mo magbabago. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa sea bass fishing dito. Ayan, dito tayo sa pink guys. Pasok tayo. Ang daming isda dito guys. Ang daming isda dito. Ang daming malak. Dito muna tayo sa wake lure. Ayan, dito naman tayo sa ibaba. Ayan, try lang muna natin. Dito tayo sa Narji. Pison guys. Pison. Kala ko kung ano lang. Sakit. Nakawala. Yeah! Ano kaya yun? Banak. Yeah! Nakawala. Nasabi kasi dyan. Oh. Well, dyan guys. Ano kaya yung banak? Dito muna tayo. Tingin ko banak yun. Ito. Karapa kaya yun? Or sea bass? Hindi natin hinukset mabuti. Dito muna tayo sa Snyder 18. Metal vibration naman tayo. Yan, ilifan ko lang natin. Hindi ka nakuha. Ay, nandito guys. Ay. Bisan. Akala ko mabuti ka. Ay, hindi na ako wala. Bisan. Si Bas guys. Yes. Yan guys. Oh, Snyder. Normal retrieve lang sa Snyder. Yan. Yes. Woo. Yan guys ang ating nahuli. Sea bass. Gamit natin vibration lure, Snyder.
Ayan guys, balikan natin. Ito yung ating hitlor, Snyder 18. So dito tayo sa Yagotsi Pasmar sa right side. Right side sa lugar ni Ujisang. May mga banak na paikot-ikot. So akala ko kung ano. So nag-cast ako ng Snyder na 18 grams. Akala ko nga nasabit banak. Yun pala, ano pala? Sibas pala. Meron na naman mga banak. Try naman natin lipan po guys. Pero kanina ano lang, normal retrieve lang talaga. Pison guys. Pison. Yes. Pison guys. Pison. Isipti lang natin ito guys. Ay, nakawala! Nakawala! Kasi nagbibideo tayo. Nakawala guys. Kasi nag-iisip ako na paanda rin itong video natin. Pero meron guys, meron. Diyan lang siya guys, oh. Yeah. Meron dyan siya. Oh, sayang din na nakuha. Ayun na naman. Nabangga. Ayun. Dito talaga guys. Talagang straight. Mahuli na kayo natin yung ranker guys. Kala ko kung ano. Ay. Nandito sila guys. Nandito sila sa gitna. Masyado mong mabigat ito. Dito tayo sa taas muna. Ano yun? Hindi nakuha. Ano kaya? Ano yun? Change position tayo guys para makita ko yung ano. Makita ko yung tubig. Meron na naman. Ano yun? Yan, dito lang muna tayo sa jigworm na 10 grams. Pinatay ko muna yung ilaw guys sa cellphone na naka-tripod. Kasi hindi ko nakikita kung saan yung mga banak. Nakakatawa guys. Si yung kaibigan ko. Doon siya sa kanyang pwesto. Tapos bumalik siya dito. May nakita siyang isang klase ng sibas, Hira Suzuki. Malaki guys. 70 plus ang kanyang haba. Nahuli niya na Nahuli niya na lang. Dikay ne. So dito muna tayo sa tahimik. Kasi nga yun yung main tip natin ngayon, no? So sa autumn fishing, actually applicable din ito sa Pilipinas, no? So hanapin natin yung bait fish. Kung saan yung bait fish, nandiyan dyan yung isda na mga fish eater. So ngayon naman, yung bait fish, hindi yan steady. Hindi yan siya nakapix doon sa isang lugar. So umaalis din sila. Umaalis sila kasi kailangan nilang kumain. Pangalawa, kailangan nilang magtago sa mga predator. So umaalis sila. So ngayon, kaya minsan yung spot natin, walang laman. Umaalis lang talaga yung mga isda. So depende sa oras, sa season, at kahit sa loob lang ng isang araw, mabilis siya nawala. Ngayon nga lang, oras lang. So dito sila kanina, ngayon nawala. O kailangan nating i-monitor yung pagbabago ng mga bait fish. Kasi kung saan yung bait fish, na doon yung mga fish eater. Pag nawala yung mga bait fish, kailangan din nating umalis, lumipat din. Yan naman, kung hindi ka makalipat, yun yung second tip natin. Yes, mag-target tayo ng another fish na nandito sa lugar, na iba naman ang kanyang kinakain. So ito kasi mga kuroday, ang kinakain niya naman ay mga goby, mga biya, at saka mga crab at shrimp.
balik tayo sa ating hit lure, and then balik din tayo sa ating action. Yung normal lang na retrieve. Wala na talaga. Lumipat na talaga sila. At dito magtatapos ang ating night fishing adventure, kung saan ay pinalad tayo na makakuha ng isang sea bass. Kaya tuloy pa rin ang ating challenge na hulihin ang mailap na ranker sea bass dito sa Tokyo. Kaya samahan nyo ako sa ating mga next fishing adventure. And of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para masundan natin ang ating mga night fishing adventure. I-click lang ito. Hanggang sa muli, ito si Erwin sa Fishing Bin. Magkita-kita tayo. Fish on!